Okay, so share ko sa inyo to guys, no. So ngayong araw guys, meron tayo ditong phone device guys, no. So itong phone device nito guys ay Realme C11 2020 guys, no. Yan. So ito guys yung likod niya guys. So Realme C11 2020 to guys, no, kasi wala siya ditong speaker guys. So yung Realme C11 2021 guys ay meron siyang speaker dito guys sa likod. So ito guys ay wala. So ibig sabihin guys ay Realme C11 2020 to guys. Yan. So yung issue guys ng phone device na ito guys ay biglang namatay ito guys, no. So sa ngayon guys ay no power ito guys yung phone device nito. So pinapadala sa atin guys para ipa-check guys, no. Yan. So papa-check sa atin guys at papa-repair na rin ito guys, no. So wala siyang response guys, no. So nalobat ito guys, tapos hindi na siya guys nag-charge guys, no. Yan. So wala siyang response guys. Vibrate, wala rin. Tsaka yung light indicator, wala rin siya guys, no. Yan. So ang gagawin natin dito guys ay bubuksan natin ito guys yung phone device nito guys, no. So para mabuksan natin ito guys ay una natin gagawin guys ay tanggalin natin guys yung SIM tray nito guys, no. So pinapa-check sa atin guys at pinapa-repair sa atin guys, no. At gagawa na rin natin ito guys ng video natin guys. Yan. So una natin gagawin guys, tanggalin natin guys yung SIM tray nito. Yan. So may SIM card pa dito. So tabi lang natin yan. Sunod natin dito guys, pili ko yung gumamit guys ng pang opening tools nyo guys, no. So sa akin guys kukulang guys yung gagamitin ko dito guys. Yan. So simulan natin guys. So ayan siya guys, no. So nabuksan na natin guys yung unit nito guys. Yan. So dandan natin guys, no. Yan. So ito guys yung loob guys ng Realme C11 2020 guys, no. So tabi natin guys yung cover nito. So natanggal na guys yung buto nito. So madali lang naman ito balik guys, no. Yan. So ayusin lang natin yan. So dito guys, para ma-access natin guys yung loob nito guys ay tanggalin natin guys yung lahat guys ng mga bolts nito guys. So ayan siya guys, no. So lahat guys ng mga bolts nito guys ay natanggal natin. So subukan natin guys, buksan natin ito guys. Yan. So ito guys yung loob guys ng Realme C11 2020 guys, no. Yan. So ang gagawin natin dito guys ay tanggalin natin guys yung ito guys yung EPC connector guys ng battery niya guys, or yung tinatawag natin guys na flexible printed circuit nito guys. Yan. So natanggal natin guys, no. So ang gagawin natin dito guys ay titest natin guys yung unit nito guys. So subukan natin guys, no. Test natin kapag meron siyang shorted guys kung bakit siya namatay. So dito guys magse-set tayo dito guys ng continuity nito guys, no. So subukan natin. So dito tayo guys sa positive guys, no. Negative sa negative. So dapat guys ito guys ay papalo ito guys, no, or re-reading ito guys. Yan. So meron siyang reading guys, no. Yan. So ito guys yung positive sa positive, negative sa negative. So ngayon guys yung gagawin natin dito guys, babaliktarin natin, negative sa positive, positive sa negative. So dapat guys wala siyang reading guys, no. Yan. So kumaan nyo guys, makita nyo guys ay wala siyang reading guys. Yan. So ulitin natin guys, hindi mo nakita. So positive sa positive, negative sa negative. So dapat guys ay re-reading ito guys, no, or papalo siya guys. Yan. So makita nyo guys, no, meron siyang reading at pumapalo siya guys, no. So kapag baliktarin natin guys yung positive sa negative, negative sa positive guys, so dapat guys ay hindi siya papalo guys, no, or wala siyang reading guys. Kasi kapag papalo ito guys or meron siyang reading guys, so possible guys na merong shorted guys yung motherboard guys ng phone device nito guys. Yan. So kung makita nyo guys wala siyang palo guys, no, or reading guys, so ibig sabihin guys ay good board guys yung phone device nito guys. Yan. So isa lang guys yung palo niya guys, or isa lang guys yung continuity niya guys, no. So ngayon guys ang gagawin natin dito guys, dahil nga na-test natin at good board guys yung phone device nito, so alam na natin guys yung problem nito guys, no. So possible guys ay may tama ito guys yung battery niya guys. So ang gagawin natin guys, tanggalin natin guys yung battery nito. So kapag ito guys ay hindi pa rin nabuhay or hindi pa rin siya nagkarga guys, or hindi siya nag-charge guys, so bubuksan pa natin ito guys, no. So tanggalin muna natin ito guys yung battery niya guys, no. Kasi na-test na natin guys yung motherboard niya. So wala naman siyang ano guys, no, shorted guys. So gamit tayo dito guys ng electronic liquid natin guys, no.
So medyo mahirap lang guys tanggalin guys yung battery niya. Stock pa kasi ito guys. Yan. So papasukin natin guys, no? Tapos hilahin natin guys. So ayan siya guys, no? So natanggal natin guys yung battery nito guys. Yan. So ang gagawin natin dito guys ay titest natin guys yung battery nito. So subukan natin guys, no, kapag buhay ito guys yung battery nito guys. So para matest natin guys ay gagamit tayo dito guys ng DC guys, no, or DCB guys, direct current voltage guys. So tignan natin guys yung guide dito. Yan. So nasa kaliwa daw guys yung negative guys, no, at yung positive guys ay nasa kanan guys. So subukan natin. So titest natin guys. Check natin ito guys kapag meron siyang reading guys, no. So ayan siya guys, no. So makita niyo guys meron siyang reading guys, no. So ibig sabihin guys buhay guys yung battery nito guys. So ang gagawin natin dito guys ay tanggalin natin guys yung tape nito guys ng board nito guys. So bubuksan natin guys yung BMS nito guys, no, or yung tinatawag natin guys na battery management system nito guys. So bubuksan natin to guys. So ayan siya guys, no. So ang gagawin natin dito guys, hanapin natin dito guys yung fuse niya guys, no, or yung resistor nito guys. Yan. So nakita na natin guys, no, nandito guys yung fuse niya guys or yung resistor nito guys. So yung gagawin natin dito guys ay tanggalin natin ito guys. So babypass natin to guys, no. So dito tayo magdaan guys sa maliit na ito. So lagyan lang natin guys ng daanan guys, no. So ayan siya guys, no. So nakita na natin guys yung fuse resistor na ito guys. So ang gagawin natin dito guys ay tatanggalin natin ito guys, no. So kailangan natin guys ng board holder natin guys, no. Sunod natin dito guys ay kailangan natin dito guys ng flux natin guys, no. At kailangan rin natin guys ng LED natin guys. Soldering LED natin guys, kailangan natin to. At kailangan rin natin guys ng tweezer natin at soldering iron natin guys, no. Yan. So una natin gagawin dito guys ay mag-inject muna tayo guys ng flux dito. So injectan natin yan. Sunod natin guys ay kailangan natin guys ng soldering iron natin. Right, kailangan rin natin dito guys ng soldering LED natin guys, no. So tatanggalin na natin to guys. Yan. So simulan natin. Yan. So natanggal natin guys yung resistor nito guys, no, or yung fuse nito guys. Yan. So ito guys, natanggal natin to guys, no. So ang gagawin natin dito guys ay ito guys. Yan. So ang gagawin natin dito guys ay di-jumper natin to guys, no. So linisin muna natin. Yan. Sunod natin guys ay di-jumper natin guys yung resistor nito guys, no, or yung fuse nito guys. Subukan natin guys, no, kapag mabuhay na siya guys. So na-test na rin natin kasi guys ay normal naman guys yung voltahe nito guys, no. Yan. So kung makita nyo guys ay naano natin guys, no, na-bypass na natin ito guys. Yan. So dapat luto guys yung pagka bypass nyo guys, no. So linisin na natin guys.
Yan. So ito na siya guys, no? Yan. So ang gagawin natin guys ay takpan lang natin ulit to. So balik na natin guys. So takpan muna natin to guys, no? Yan. So balik lang natin. Balik lang natin guys yung tip nito guys, no? Yan. So okay na siya guys, no? So parang hindi lang siya na-repair guys. Yan. So ang gagawin natin guys ay balik natin guys sa unit niya guys, no? Subukan natin guys. So dapat guys mabuhay ito guys, no? So kapag hindi pa rin ito mabuhay guys ay check natin guys yung charging board nito guys, no? Or yung subboard nito guys. So dapat ito guys ay mag-charge na ito guys, no? So kapag hindi pa rin siya mag-charge guys ay check natin guys yung subboard nito guys. So subukan natin guys kapag may response siya, kapag mabuhay siya. Yan. So kung makita niyo guys, no, so nabuhay na siya guys. So kanina talaga guys ay wala talaga siyang lumalabas guys, no. Yun. So meron pala siyang 14% guys, no. So yung problem nito guys ay may tama guys yung fuse resistor niya guys, no. Kaya hindi siya mag-charge guys. So ngayon guys ay nag-charge na siya guys, no. At meron na siyang response guys. Yan. So meron siyang 14% guys. Subukan natin guys kapag mabuhay siya. At tanggalin natin guys sa charger niya guys, no. Subukan natin guys kapag anong mangyari guys, no, kapag tanggalin natin guys yung charger nito guys. Subukan natin guys, no, kapag mamatay siya guys. Yan. So paano lang natin guys, pa-loading lang natin. So, ayun siya guys, no? So, subukan natin guys kapag anong mangyari guys, no? Kapag tanggalin natin guys. So, dapat guys ay hindi siya mamatay guys, no? Yan. So, tinanggal natin guys. So, ayan siya guys, no? So, hindi naman siya namatay guys. Kasi kapag namatay siya guys, ay meron pa rin tama guys yung battery niya guys. Yan. So, ito guys ay hindi na siya namatay. Yan. So, charging na rin siya guys. So, kanina talaga guys ay wala siyang response guys, no? So, ngayon guys ay na-repair pa natin guys yung battery nito guys, no? So, yung issue nito guys, yung problem nito guys ay ito lang guys, no? Tinanggal natin guys sa BMS niya guys or sa battery management system niya guys. So yan lang guys, no? So I hope guys na makatulong sa inyo tong video tutorial natin. Sa mga bago pa lang sa ating channel guys, no? Huwag natin kalimutan guys i-click guys ang subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin guys na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.